Yo, what's up mga kabigote? Welcome back to my YouTube channel. In 17 days ata tayong walang upload. Anyway, okay lang yung at least paminsan-minsan meron tayong update din sa aking ibunan. At kumusta naman kayong lahat diyan? Nawa kayo ay okay lang. Gawa na nag-uulan ngayon, lalo na doon sa mga bahaing area. Ingat-ingat kayo dyan mga idol. Ano? So, ngayon mga kabigotay, ang dalawa ang ibibigay kong update sa inyo. Una ay ring nagpares na ito. Yan, kita nyo sa likod, habulang-habulan, ano, yung ating 6th generation na mga ibon. Tapos, itong inakay nitong ating toy stencil na dilute, toy stencil na hen, at saka ng isang racing pigeon. Medyo malaki na yung inakay niyan mga kabigotay. Ngayon, unahin ko na sa inyo syempre ipakita rin ano, gumanda na nating dalawa din oh. Yan. So, magkapatid sa ama yan mga kabigotay. Oh. Are mga kabigote, yung ating kako male na gagamitin. O, kita nyo naman mga kabigote, ang pusturahan na rin. Racing pigeon na mga kabigote. Ay, kakatigas na ng mga kabigote ng ilalim na rin. Oh. Hindi na siya fluffy. So, ito mga kabigote, isang checker. Ayan, na TS1. Kita nyo naman mga kabigote. Oh, bronze na bronze, dark na dark. Ang ulo mga kabigote, yan. Although medyo malaki-laki pa, pero kita nyo naman mga kabigote ang pusturahan ng tuka. Mahusay na. Oh. Yan. So ito yung ating gagamitin, 6th generation. Pumari sa kanya mga kabigote, kita nyo ba isang yon? Oh. Oh. Hinahanap ang kanyang giliw na asawa. Oh. So, aray mga kabigote, papares tayo ng isang dilute, mga kabigote. Oh, TS2. Kaliwanag naman ng aray yan. Yo, TS2 mga kabigote, TS3. So, may TS3 siya mga kabigote yan. Nakikita ninyo mayroong puti. Ito yung nagmo-molt na ipinakita ko sa inyo nung nakaraan. Yan. So, ito yung hen natin na gagamitin. Yan o. Okay. Ang size niya mga kabigote, medium size. Oh, ganda oh. Kita nyo naman mga kabigote. Ang pusturahan ng tuka. Hindi na tingnan mga kabigote. Iyan ang sinasabi ko kapag nag-focus din tayo kahit papaano sa form mga kabigote. Nakakapagpalabas tayo ng mga magagandang forma. Yung kulay madali din mga kabigote. Sa mga magiging anak nito, mas maganda na magiging kulay. Ay, maganda na ang pagkukunan eh. Ito yung T-check mga kabigote oh. Iyo, ganda oh. So ito mga kabigote. Bibigyan ko naman kayo ng update din sa inakay nito. Sabi ko nga sa inyo mga kabigote, itong project na ito, dahil ito ay hindi TSFS o toy and frill stencil yung ginamit natin na hen, ay hindi tayo makakapagpalabas agad ng kulay. Ang gagawin natin, kukunin lang muna natin yung kanilang racer form. Dahil yun yung mahalaga yung kulay, madali na yan kasi nandyan lang yan mga kabigote, maniwala kayo sa akin. Lalo na sa mga nakasubaybay, siguro naman naniniwala na kayo sa akin ngayon. So ito mga kabigote, pakita ko lamang muna sa inyo yung ating breeder. Nagsusubo, payat na payat. Hindi naman pala payat mga kabigote, ganda pa ng katawan. Oh, matakaw mga kabigote, talagang ayan oh. Galing magsubo. Ito, racer form na rin ito mga kabigote. TS2 na dilute blue T-check. Ayan o, TS2 siya mga kabigote. Parang may fire dito sa sa shield. Ayan, ng kanyang TS2. Okay. Makikita nyo naman ang tail bar mga kabigote kung gaano ka-dark. Oh. So ngayon mga kabigote, ang kapares niya, isang racing pigeon na talaga namang ang galing din magsubo mga kabigote. Kukunin ko rin. Aray. Medyo mailap mga kabigote, hirap kunay. Ay, maganda pa rin ang katawan ng mga kabigote. Butsog na butsog. Ayan, dami pang subo. Ayan mga kabigote. Yan ang ginamit nating racing pigeon. Isang blue checker. Oh, ganda oh. Ngayon na rin ang maganda mga kabigote. Papakita ko na sa inyo ang kanilang mga naging inakay. Ayun mga kabigote. Oh, kita nyo ba yung dalawang ngayon? Oh.
Yan. Unahin na natin mga kabigote ang unang napisa na itlog at ito ang lumabas. Kita nyo mga kabigote, isang checker. Ay, posible na maging isa siyang blue tea check kapag katapos ng molt. Yan. Kita nyo mga kabigote, yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala siyang masyadong markings pero naaaninag nyo ba mga kabigote yung nasa parte ng bar niya? Ayun no, may bronze. Ibig sabihin na salina na siya nung nanay mga kabigote. After molt, medyo mas titingkad pa naman ang konti bronze na yan. Anyway, ako nga hindi ko inaasahan na maglalabas agad yan ng kulay na magkaka-bronze agad. Pero ito yung na-observe ko. Kapag ang isang stencil na napalabas mo, pinares mo uli sa Racing Pigeon, at hindi galing sa Classic Oriental. Kumbaga hindi na yung Classic Oriental frills kasi medyo matagal yung proseso. Ngayon, once na mapalabas mo na yung iyong mga hinihintay na kulay ng ibon, ipares mo ngayon sa Racing Pigeon. Kaya nang isalin mga kabigote yung jeans. Ayan TS1 na siya mga kabigote Ayan yung bronze ngayon mga kabigote, are ang aking sinasabi sa inyo. Yung kanyang forma. Grabe naman mga kabigote ang form ng mukha at saka yung haba ng tuka at saka yung ilong mga kabigote pang race mga kabigote. Hindi mo na makikitaan mga kabigote na ito ay galing sa isang fancy na ang lolo nito ang linuno nito mga kabigote. 7th generation na ito mga kabigote approximately. Ang ginamit kong pambreed ay 5th. Ito pala 6 pa rin mga kabigote, 6th generation pa rin. Yan ganda ng tuka. Ang kapal. Ngayon mga kabigote, mas maganda yung Canesmate na Ray. Yan. Aray mga kabigote. Isang checker. Pero tingnan nyo mga kabigote, ang kanyang tuka. Yan naman mga kabigoteng haba. Yan ang sinasabi natin. Kasi yung mga stencils natin dito mga kabigote sa Pilipinas, karamihan talaga yan mukhang fancy pa rin. Maganda ang kulay pero mukhang fancy. Kaso kapag hindi natin i-develop yung form nila, ganun na lamang ang mga magiging itsura ng mga stencils natin din tapos hindi kayang umuwi mga kabigote. Hindi natin pwedeng isali sa race pang display na nga laang. Maganda na yung kumbaga ang target ko kasi maganda ang kulay pero naikakarera. Katulad nitong isang ito. Walang masyadong markings pero mga kabigote, sabi ko nga sa inyo dahil medyo nakakabisado ko na yung galaw ng jeans ng stencil. Mga kabigote, TS1 din siya. Meron din siyang malabong bronze sa kanyang part ng bar niya. Ito mga kabigote yan. May malabong bronze yan. So ngayon, mas malinaw yung sa kanyang Canesmate. Hindi masyadong kita rito. Ayun. Pero malabong ang mapa. Ayun mga kabigote. Ayun may bronze Yan. Ibig sabihin mga kabigote, kapag may ganyan, yan ay indication na o indikasyon na mga kabigote na nasalinan siya ng magandang genes ng kanyang nanay. Ay kita nyo naman. Gandang ibon mga kabigote. Kita nyo hindi na natin makikita ang kapansihan niyan. Lalo na mga kabigote, mga magiging inakay na rin mga are kapag ito ay mga ready to breed na. Maging mga ganun man lang ang kulay pero makikita natin mas magaganda na ang form. Ayun nga, yung gaganda na ng form ng dalawang yun. Hindi mo na makikita ang pansi pigeon yung mga yon na nanggaling sa pansi mga kabigote. Yan. Yun ang sinasabi ko mga kabigote sa breeding. Kaso nga laang, ay di kailangan mo ng tiyaga. At tapos ngayon mga kabigote, ang dami nang nagkukwait sa pag-stencil. Paano naman? Di ka? Hindi naman naranasan ng hirap ng pagbibreed. Siyempre, kapag meron kang pera, makabibili ka. Magandang bagay yun. Pero, ang bad side noon mga kabigote, madali kang nauumay. Karamihan sa mga nag-stencils, madaling naumay. At ini-out ng kanilang mga stencils. Gustong-gusto nung una, pero nung magtagal, wala na. Ini-out na. Mura pa. So, yun mga kabigote. Ganda. Yun lamang mga kabigote. And see you next video.